Mga kaparokya at mga kapanalig, ito po ang inyong abang kura paroko, Father George, na bumabati sa mga sandaling ito ng isang mapayapa at mapalad na buhay sa ating lahat. Ilang buwan na tayo ay napasailalim sa community quarantine. At syempre, ramdam na ramdam natin ang inyong pananabik na makadalo sa ating mga liturhiya at sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa. Nais man nating sama-sama ang lahat sa pagsisimba at pagsasamba gaya dati. Narito po ang mga minimum health and safety protocols na mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng mga simbahan. Ang sinumang may lagnat, ubo, sipon at nahirapan sa paghinga ay pinakikiusapan na manatili sa bahay at maaring sumabay sa ating live streaming ng banal na misa at marami pa sa Facebook page ng ating parokya. Gayon din sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at may mga pre-existing health conditions. Ang pintuan sa gilid ng simbahan ay gagamitin po nating entrance door, samantalang ang main door sa harapan ay para sa exit naman. Sa harap ng ating simbahan, makikita ninyong nakapaskil ang malaking tarpaulin ng minimum health and safety protocols. Mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy dahil ito ang una nating depensa sa paglaganap ng sakit. Kayo po ay hinto muna para sa foot bath, temperature check at sanitation. May contact tracing form din na kailangang sulatan. Magdala na rin ng sariling alcohol o hand sanitizer. Makikita ninyong may mga markers sa sahig at sa mga upuan. Sundin natin ang mga ito para sa physical distancing. Ang paghawak at pagpahid ng mga panyo sa mga imahen at santo ay iwasan muna. Sa mga handog at donasyon, maaari ninyong ilagay ang inyong offertory envelopes o love offering sa basket sa harapan ng altar bago magsimula ang misa o kaya ihulog ninyo sa mga buslo na may tangkay. Sa pagbibigay ng kapayapaan at pag-awit ng Ama namin, hindi na kailangan ang paghawak ng mga kamay. Sa komunyon, sasabihin ng pari mula sa altar ang katawan ni Kristo at sabay-sabay nasasagot ang lahat ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pari, mga lay minister at mga usherettes ay sisiguraduhing naka-face mask at mag-alcohol ng mga kamay. Tiyakin din natin sa daloy ng komunyon ay di magsasalubong ang mga tao. Ingatan din nating hawakang mabuti upang hindi malaglag ang banal na katawan ng Panginoon. Tatanggapin ito sa kamay, pumunta sa gilid ng altar, ibaba ang face mask at siguraduhin na isubo ang banal na ostya bago bumalik sa upuan. Pagkatapos ng banal na misa, para sa paglabas, mauuna muna ang mga nakaupo sa bandang dulo ng simbahan. Sabi nga ni Father Jack Arada ng Arkham Commission on Liturgy, sa panahon ng krisis, mahalagang tandaan, pagpapahayag ng pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapwa. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pag-unawa sa mga minimum health and safety protocols na ito. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family. Gayon din ang misa ng pasasalamat ni Romeo para sa kanyang kaarawan. Ang ating pong Panginoon at ang ating parokya, ang Berhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ay labis ang kagalakan sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang bilang isang pamilya at isang komunidad. Tayo po ngayon ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Saluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Sa panahong tigang lupa, sa panahong ang ani sa kanan, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating misa. Upang tayo ay maging welcome ng Panginoon, aminin natin ang ating mga kasalanan, lalong-lalo na sa kakulangan ng ating paglilingkod sa Diyos at kapwa, na nangangahulugang walang langis ang ating ilawan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, butong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo,
Kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kanya. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin na di na halos nakalikwas ng timbangan. Para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman, ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal. Pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban, at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Pinahintulot mong manatili ang bawat nilikha, sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga pagkakasala. Ipinapaalala at binabalaan mo sila sa kanilang mga ginawa upang iwanan nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo siya mananalig, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo. Hingil sa muling pagkabuhay,
Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos, na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo, at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, pinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Ang talinghagang itong narinig natin galing kay Ebanghelista Mateo ay sabi ng mga komentarista ay isa sa mga pinakamahirap na i-interpret. Ano ba ang mensahe? O ano ba, bakit merong mga aspeto na mahirap intindihin? Unang-una nung nagtanong ang mga hangal na dalaga, bigyan nyo naman kami ng kakaunti. Ang sagot ng mga matatalino ay ayaw nilang bigyan. Tayo mga Pilipino ay medyo mahirap intindihin yon kasi maski kukunti lang yung pagkain natin, kung kunti lang yung pera natin, basta may lumalapit na nangailangan, sinishare pa rin natin. Pangalawa ay hindi natin nakikita ang kakasal na babae. Mini-mention ang ikakasal na lalaki, pero saan yung nobya? Hindi natin nakikita. Pangatlo ay sinabihan sila maghating gabi na pumunta kayo sa nagtitinda, bumili kayo ng langis doon. Sa panahon ni Jesus, wala pang divisoria. Wala pang nagtitinda ng langis ng ganoong oras. Isang maliit na bayan lang ito. Sino bang nagtitinda ng langis ng alas 12 ng gabi? Pagbalik ng mga hangal na dalaga, nakapilid na ang pinto, pinagalitan sila ng lalaking ikakasal. Pero ang sabi, hindi ko kayo kilala. Hindi yan nakikilala ang mga ito. Hindi ba nagsabi yung mga matatalinong mga dalaga? Kasama namin yan, papasukin mo naman. Ano bang ibig sabihin ito? Unang-una, ang pinaka-mensahe ay ang paghihintay sa Panginoon ay dapat matyaga tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa paghihintay ng Panginoon. Anong oras man siya darating, anong araw man siya darating na hindi natin alam, andoon pa rin tayo naghihintay. Iwasan po natin ang dalawang opposite na tukso ng paghihintay. Unang tukso ay ang naiinip na paghihintay. Inip na inip. Kaya dahil sa naghihintay na darating na talaga ang Panginoon, hindi na ginagawa yung dapat gawin araw-araw. Hindi na ginagawa ang katungkulan araw-araw. Hindi na naglilingkod sa kapwa. Ang opposite naman noon ay yung nakakalimutan ang paghihintay sa Panginoon sapagkat abalang-abala doon sa paglilingkod sa kapwa. Araw-araw, busy-busy, sapagkat daw naglilingkod sila sa kapwa, pero nakakalimutan nila ang paghihintay ng Panginoon. So itong dalawang opposing temptations ay iwasan po natin. Tandaan po natin palagi ang krus. Ano ba ang krus? Ang krus ay may vertical at may horizontal bars. Ang vertical ay tanda sa ating relasyon sa Diyos, sa ating pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Ang horizontal naman ay ang tanda ng ating paglilingkod sa kapwa. Pag-iisang bar lamang, halimbawa, horizontal lamang, nakakalimutan ng Diyos, hindi yan kasangkapan ng kaligtasan. Hindi yan krus na nagliligtas. Kung puro naman tayo Diyos at hindi natin pinaglilingkuran ang kapwa-tao, kulang din ang ating pananampalataya.
Ang 10 dalagang ito ay may ilawan. So, pati yung hangal, may ilawan. Ano ang diferensya? Ano ang kaiba? Meron silang ilawan, ibig sabihin, nakikinig sila sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay ilaw sa buhay, sa daan. Ngunit, ano ang kulang sa kanila? Ang mga matatalino ay nakikinig din sa salita ng Diyos, pero meron silang baong langis. Ano ba itong langis? Anong tanda ba ang langis? Ang langis ba ay pera? Ang langis ba ay education? Ang langis ba ay karunungang makamundo? Ang langis ba ay kapangyarihan? Contacts? Mga kaibigan? Na kung meron kang maraming ganoon, pera, malakas ka sa mga tao, marami kang kaibigan, marami kang napag-aralan, ikaw ay may sapat na langis? Yun ba yun? Hindi po, mga kapatid. Ang langis ay ibig sabihin ang paglilingkod sa kapwa na siyang tanda ng pag-ibig sa Diyos. So itong mga hangal na ito, nakikinig sila sa salita ng Diyos na siyang ilaw ng buhay, ngunit hindi nila isinesabuhay ang kanilang narinig sa salita ng Diyos na nag-uudyok, na nagsasabi, na nag-uutos na kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa. Na hindi ka makasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo minamahal ang kapwa na nakikita mo. Na araw-araw mong nakikita, na araw-araw mong kinakausap o iniiwasan. So, itong langis na kulang sa mga babaeng, mga dalagang hangal ay ang hindi nila isinasabuhay ang salita ng Diyos na naririnig nila. Kulang sila ng karunungan at narinig natin sa unang pagbasa, ang karunungan ay nakahanap, natatakbuhan sa mga naghahanap sa kanila, sa Kanya. Nakikita sa nagpapahalaga sa Kanya. Ang karunungan ay naghihintay doon sa mga taong mabuting kalooban, naghintay sa iyong tarangkahan. Hinahanap ng karunungan ang mga karapat-dapat sa Kanya. Yun ang narinig natin sa unang pagbasa. So itong karunungan ito ay hindi ito karunungan ng makamundo, na makasanlibutan. Alam niyo, ang mga makamundong mga tao, ginagamit ang kanilang karunungan sa paggawa ng masama. Meron tayong magagaling na mga cyber hackers, hinahack ang mga accounts ng iba upang nakawin ang kanilang mga pera. Ang iba naman ay tusong-tuso na ginagamit ang kanilang karunungan upang makaisa sa iba, upang makagawa ng paglalamang sa iba. Ginagamit ang kanilang karunungan sa kanilang mga bisyo. Tinutukso ang mga tao. Kinukutya ang mga tao sapagkat sila ay mas marunong sa kanila. Hindi yan ang karunungan ng Diyos. Sabi ni San Agustin, ang karunungan ay dapat gawing andamyo. Alam niyo ba ang andamyo, mga kapatid? Yun, no? Sa likod natin, meron tayong andamyo na ginagamit para sa pagpintura ng ating simbahan na kasalukuyang ginagawa. So, scaffolding, andamyo, na kung saan ginagamit paggawa ng isang building, paggawa ng isang gawain. So, sabi ni San Agustin, ang karunungan ay gamitin bilang andamyo
upang magawa ang building ng pagmamahal. So gamitin ang karunungan sa pagmamahal. So ito pala ang langis na either meron tayo o wala tayo. Ang ating pakikinig sa salita ng Diyos, isinasabuhay ba natin araw-araw sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa? Kaya pag nagawa natin ito, tayo ay kamukha ni Jesus. Tayo ay kapamilya ni Jesus. At hindi tayo itataboy ng Panginoon. Hindi niya sasabihin, nakapinid na ang pinto, hindi ko kayo kilala. Kaya pala, hindi niya kilala sapagkat wala silang ginawang mabuti para sa kapwa. Hindi nila isinasabukay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay nagtatapos na sa ating liturgical year. Ngayon ay 32nd Sunday. Next Sunday, 33rd. Sa November 29 ay Christ the King na siyang huling linggo ng taon. At pagkatapos noon, mag-umpisa na naman tayo ng bagong taon na Adviento, first Sunday of Advent. Kaya sa katapusan ng isang taon, gaya ng ginagawa ng mga companies, gaya ng ginagawa ng mga tindahan, nag-i-inventory sila. Sapat ba ang inventory natin? Nagkukulang ba tayo ng stocks? Mayroon pa ba tayong langis? Sapat ba ang ating langis? Ano nga ba ang langis? Ang langis ay ang gawain, ang kawang-gawa, ang pagsisilbi sa kapwa, dahil ito ang utos ng salita ng Diyos na ating naririnig. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayin ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatsyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga reliyoso at reliyosa, manatili nawa silang tapat sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ng may pagmamahal ang mga pangangailangan ng mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay, makita nawa nila ang kaaliwan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong handang tumulong sa kanila. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kagalingan ni Lutgarda Salas at Joel Dantes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, kasihan nawa tayo ng grasya ng Diyos upang laging maging handa sa pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama din po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Anthony. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, mapupuno ang langit at lupa ng kalwa
Magsiluhod po ang lahat. Yung nasa likod na hindi makaluhod, manatili lang nakatayo sapagkat ang pagtayo ay mas respeto kaysa nakaupo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, iyagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili naman nakakaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasaan
Sinadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, naawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, naawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ating maayos na pakikinabang. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagniningning, kumislap, umindap ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang ama at ang dukha ng pagmamahal.
sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Ng pagmamahal, binigay mong sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagmingning, umislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ang simbahan ay patuloy pong nananawagan sa lahat na ating pong suportahan ng ating mga online masses sa ating FB page o LPGB de Tondo. Sa November 13, araw ng Biyernes, tayo po ay magsisimula ng ating nobena sa Kristong Hari. Ang kanyang kapistahan ay sa darating na November 22, 2020, araw ng Linggo, sa ika-6 at kalahati ng gabi. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko.
sa ngalan ng aming bansang Pilipinas na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kabuluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayon at ipahayag kaniyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kaniyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.